Okay guys, so ito yung bagong throttle body. So siyempre bago nyo siya ikabit, make sure nyo na parehas. Yan. Okay. What's up guys, Mac Garage again. So today guys, meron tayong Ford Explorer. Ang problema nito is nawawala yung hatak, and then may time namamatay yung makina kapag nasa gitna ng daan. So chinek up ko na to last 3 days kasi dinala sa akin to. Ang findings namin dito is linis muna ng throttle body and palit ng spark plug and pati yung fuel injector niya. So lumipas yung 3 araw guys, dinala niya muna sa Ford para ma-check up talaga kung ano talaga yung issue. Kumbaga nag-double second opinion. So dinala niya mismo sa Ford na agency. Ayun nga, ayun yung lumabas. Sira yung throttle body, and then madumi yung injector, and palit nga siya ng spark plug. So same lang din ng ng finding ko kasi chinek ko to sa computer guys. Yung throttle body niya talaga is parang hindi siya stable, pa-fluctuate. So hindi ko muna sinabi na patay na kagad yung throttle body, kailangan palitan. So ang bala ko lang sana linisin and then gamitin niya, pero since na sinabi na ng Ford agency na palitan na yung throttle body, so bumili na siya ng throttle body. Okay guys, so ito yung throttle body niya. Ayan, so bagong bago, no? So ang parts number, ito po. Okay, palit tayo ng 6 kasi ano to V6 engine. So 6 na spark plug, and yung dalawang hose, yung return at saka yung inlet niya, dahil meron siyang leak dito. So decide na si owner na palitan na lang lahat. Okay, so punta tayo guys dun sa may engine bay nito. Okay, ito po yung engine bay niya. So para mapalitan yan yung spark plug, so kailangan natin tanggalin yung ignition coil, and then ma-access na natin yung spark plug. Sa kabilang head, kailangan natin tanggalin siyempre mismo itong intake manifold nya para matanggal din natin to, and especially yung fuel injector. Nandito kasi yung fuel injector ito, so kailangan natin itong ma-access. So babaklasin natin yan guys, and nandito guys yung kanyang throttle body. Ito po, yan. Okay, so pag nagpalit tayo ng throttle body guys, kung wala kayong OBD computer, pwede siyang manually ang pag-relearn ng throttle body. Kasi yung mga maliliit na computer guys, yung katulad ng ginagamit kong isa, yung maliit, para mag-relearn ng throttle body. So ito lang yung ginagamit kong Otel. Ito medyo maganda-gandang quality to. Sakop niya yung mga ganun specification. Okay, so sisimulan natin guys yung pagtanggal. Okay guys, so wala nang sagabal, tanggal na lahat ng mga hose dito. Pwede na nating baklasin yung intake. Okay, so baklasin na natin. Then pull.
Yan. Okay? So, ganun lang din gagawin nyo sa lahat. So, ayaw matanggal. Pwede nyo, kung ayaw nyo matanggal, diretso nyo na, tanggalin nyo na to. Yan. So, hindi ko na. Kami may tanggal ako ko na. Pwede ko hindi siya dahil kailangan ko yung hindi ko ano mo pakat dito may dito. So, ito guys, kasi siya mo. Pero yung patch sa dito. Yan guys. Yan. Kasi yung tingnan mo buhangin dito. Yan. Okay guys, so kung mapapansin nyo, hindi na ganun ka ganda yung spark plug nya. Ayan, so medyo mataas na yung clearance kumpara sa bago. Ayan, bago guys. Ayan, so manipis na to. Ayan. Okay, so tanggal na dito, kakabit na natin. Yan. So ingatan yung ma-bent itong electrode, kasi pag na-bent yan guys, pwedeng hard starting kayo and para kayo nasiraan ng coil. Okay, so ingatan nyo po yun. Marami na pong nangyari ng ganun senaryo. Ayoko nang maulit-ulit sa mga nagdi-DIY. So marami sa akin, since nag-start ako mag-vlog, may nag-message sa akin, at least siguro mga 3 na. Nag-DIY daw sila ng spark plug palit, pero pagka palit daw nila, naging worse daw yung sasakyan, para raw siyang walang kuryente. So ayun nga, nireplyan ko, sabi ko tignan nila yung spark plug at baka natupi yung tip, yung electrode ng spark plug. Kasi ito, kahit sa akin guys, nangyari na yun. Sa tagal-tagal ko, isang beses pa lang naman nangyari sa akin. Nangyari sa akin yun, siyempre ako naman, may knowledge naman tayo, hindi ko kaagad sinabi na baka sira yung ignition coil, dahil ayos naman yung ignition coil before ko siya palitan. So ang ginawa ko is ayun, back to normal, tinanggal ko ulit and chinek up ko yung spark plug. Ayun, natupi nga kasi ang mali dito guys, yung ihagis natin to, prepare sign natin. So ang gagawin mo, try mo to hold hanggang dun sa ilalim, hanggang ma-reach niya yung butas. Ayan na, naka-reach na siya, nakapatong na siya, so hindi na babagsak yung spark plug. Ayan. Ayan. Okay, so ito natin. Okay, so ito muna tayo guys, ito siya ng iba, program ng ito. Okay, ito tayo. So kung wala ito guys, tanggalin yung pagkit. Kaya po lang spark plug. Okay, so balik natin yung ignition coil. So kahit hindi naman natin guys, yung connector, yung pabalik wala lang siya. Okay.
So pag lumaban na yung bolt, okay na yan. Then balik yung connector. So yung dalawa nakakabit na. Ito na lang. Then lock. Yan. Okay na yan. Okay. So ayun na guys. So doon naman sa kabila, ganun lang din ang procedure. Yan, tatanggalin lang din natin. Hindi ko na isama sa video para konti lang yung oras na sasakupin, hindi masyado mahaba. Okay? Yan lang din. So tanggalin nyo yung clip. Wag nyo na nga tanggalin, di ba? Kasi dito hindi naman natin tinanggal. Tanggalin lang yung coil and then tanggalin yung spark plug. Palitan ng bago. So yan, tanggalin natin. Sobrang dudumi ng mga injector, oh. Sit lang maayos yung o-ring and then nilagay na yung lock. Okay. So yan, lulubog mo yan dyan. Yan. Okay. So pag lumubog na yan, alog-alogin nyo muna ng konti para mag sit ng maayos yung o-ring, and then lalagay nyo na yung lock. Ito yung lock. Yan. Okay, so ganyan yung lock nya. So ngayon guys, papasok na natin yung mga to. So before yan guys, lagyan nyo ng konting gasolina. Yan, lahat gasolina. Okay. Or kung may lube kayo, pakay din yung lube, yung langis, walang problema yun. Basta sobrang konti lang ilalagay nyo. Para lang bumabas ng maayos yung o-ring and kapag makaupo siya or mag-sit ng maayos dun sa kakalagyan niya. Ayun, pag natin. Right. Okay. Yan. Pumasok mo yung tuhod. Ngayon, pagka pumasok mo yan dito, lagyan nyo na ng tornilyo yung kabilang side. Pero, huwag nyo hihipitan para lang hindi lumabas. So, lalabas at lalabas yung. Yan. Okay, so ito naman next. Yung side dito. Yan. Okay, pasok natin yung suksok. Yan, sinukas lahat. Yan. So, naulagyan nyo na ng tornilyo. Ingatan nyo malaglag ang tornilyo dito sa radio intake. Okay guys, so kung may torque wrench, i-torque nyo sa 11 foot-pound. Okay, so hindi natin i-torque sa 11 foot-pound. Okay. Okay, sila. Alright. Yan yung lock dito sa harness, sa may rail. Tapos so
So nakabitan natin yung mga injector. Huwag nyo kakalimutan yung mga wire natin itanggal nyo. Diba may makalimutan kayo? Tulad dito, nakatago. Kabitan natin yan. Yan. Okay, injector harness installation. Okay. Ngayon yung gas line. Sisimula na tumulog yan. Right. Okay guys, so kabit natin yung intake ng motor. So guys, so bago natin kabit yung intake manifold, papalitan muna natin dito ng throttle body. Okay, so itong throttle body, tatanggalin na natin na. Okay. Okay, so ito yung sirang throttle body guys. So kapalitan natin dahil nakabili na rin ito ng bago. Kunin natin bago. Okay, so ito yung bagong throttle body. So siyempre bago mo siya tabot, make sure nyo na parehas. Okay. So torque spec guys,
12 foot-pound again. Alright. So, kabit na natin. Twelve foot-pound. Okay, so kabit na natin yung mga hoses. Right. So ngayon guys, magpo-proceed naman tayo ngayon sa mamaya ako nakakabit siya, okay? So puproceed muna tayo sa pagpalit ng hose ng ito guys. Palitan natin yung hose gawa ng may leak dito. Ayan. So papalitan natin yan. So siyempre clean muna natin and then kunin natin ulit yung lumang coolant, okay? So isasalin, i-drain natin pero gagamitin natin ulit siya ulit, okay?
Okay guys, so dinidrain natin yung tubig ng coolant. Lalim mo. Kasi re-reuse natin ulit. Oh. Okay guys, so natanggalin natin. And siyempre, yan napapansin nyo, corroded na masyado. Yan o, kinakain nyo na yung aluminum, kaya nagkakaroon na ng leakage. Yan o. Oh. Kasi hindi siya nagpapalitan ng coolant. Ito guys, kasi yung coolant guys, pinapalitan po to every 2 years, maximum 3 years. Yan. Pag hindi po napapalitan yan, nagkakaroon po yan ng ganito. Yan, namumuo yan sa mga hose nya, and then dun magkakaroon tayo ng leakage sa mga fittings. Okay, so cleaning lang natin yan, and then balikan natin yung mga balitan na natin ng bagong hose, and then yun, babalik ko na lahat ulit. Okay, so balik tayo mamaya. So natanggal na natin yan, and nalinis na rin natin yung mga pipe. So ito, kailangan natin kunin yung lock, i-transfer natin dito sa bagong hose. So iangat nyo lang itong tab na to, ingatan nyo lang mabali, lalo na't wala na kayong mabibilihan nito. Medyo mahirapan kayo makahanap na nito. Okay, so ganun lang, and kakabit na natin. Okay guys, nakakabit na natin yung radiator hose. So patayin na natin lahat ng mga tinanggal natin. Okay, so dito wala lang tayong kakabit dito guys na madami. Ito, baka malimutan natin to. Yan. Intake, yung filter housing, right.
Okay, so mga sensor na lang kakabit natin. Okay guys, itong yan, so ito yan, so kung ganon, then lock, then yung throttle harness, yung power nya, push, then push din yung lock. Yan, yan. Okay, else here, hose dito, sa hose dito. Okay, hose ng inlet dito, hindi natin kalimutan i-lock. Nagtagal pa nga dito. Yan, nag-lock na siya. Almost. Hose. Okay guys, so installed na lahat, nakakabit na, baterya nakakabit na. Yan, so nakabukas na lang yung takip ng coolant dahil magbe-bleeding pa tayo. So yan, so doon tayo sa loob guys. Ang tawag dito re-learn natin yung throttle body. Okay, so tara, ito tayo. Okay guys, so natapos na natin yung pag relearn sa throttle ng Ford. So hindi ko napakita dito, gawa ng nalobat pala yung aking cellphone. So yan, start natin. Pakita ko sa inyo kung gaano ka-smooth na yung tunog ng makina. So ayan na guys. So ngayon dun tayo, papainitin natin. Yan. So papainitin lang natin sa sasakyan, and then magbi-bleed kasi ako. Ayan, bukas pa yung takip niyan. And then obserbahan lang natin, and then pwede na natin tong pa-release. Okay. Okay guys, so dito na natin tatapusin yung video guys, kasi napanda na natin, napatino na natin yung sasakyan.